Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Konting respeto naman sa bagong kasal. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga video. Samantala, nagkakasiya na silang lahat at mukhang napagod na si Lynette kaya niyaya niya si Carlos na umupo muna dahil napagod siya sa mga nangyayari at dinagdagan pa nga nito ni Moira at nagumawa ng eksena sa kasal nila. Habang nagpapahinga silang dalawa, nagpasalamat itong si Carlos dahil daw siya ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa dahil pumayag si Lynette na pakasalan siya. Ganon din si Lynette, nagpasalamat din siya dahil sa dami daw pa lumasigit sa kanya ay mas pinili siya nito dahil naisip niya darating ang panahon na iiwanan din siya ni Annalyn at mag-iisa na lang siya. Hindi naman pumayag si Carlos dahil alam niya nandito na siya para sa kanya, nakaalgapay niya sa buhay at mahal niya si Lynette. Lumapit naman itong si RJ sa dalawa at humingi nga ng permiso si Robert kay Carlos kung pwede niyang kausapin si Lynette na sila lang dalawa tungkol sa anak nilang si Annalyn. Nagulat naman itong si Lynette sa pakiusap ni Robert kay Carlos at baka magalit ito dahil na kasal nila ngayon. Kabaliktaran nga ang inisip ni Lynette sa nangyari dahil pumayag naman si Carlos na mag-usap silang dalawa lang. Ngunit ang nasa isip pala ni Carlos ay galit ito. Pagbibigyan kita ngayon pero ito na ang una at huli mong pagkakausap si Lynette dahil hindi na siya papayag pa. At iniwan na nga ni Carlos ang dalawa. Lumapit si Lynette kay Robert at tinanong niya kung bakit pa siya nagpunta sa kasal nila. Pinaluwanag ko sa'yo lahat sa sulat kung bakit si Carlos ang pinili ko dahil mahal ko to at siya ang gusto kong pakasalan. Sana ay tanggapin mo na ang lahat para sa ikabubuti ng bawat isa. Lalong-lalo na si Annalyn at para makamove on na rin sila sa buhay nila dahil marami na ang nagbago. Nagpaliwanag naman si Carlos tungkol sa nararamdamang ng sakit na yon. Ang hirap lang para sa kanya mag-move on dahil nawala na ang lahat sa kanya. Nawalan na siya ng karir at nawalan pa siya ng taong mahal niya na si Lynette. Naikinalungkot naman ni Lynette ang narinig kay Carlos dahil alam niya sa sarili niya na may bahagi pa sa puso niya na mahal niya si Robert. At wala na silang magagawa dahil kasal na sila ni Carlos. Habang nagsasayaw naman si Annalyn at Carlos ay nagtaka ito kung bakit wala si Nanay Lynette at hindi niya kasama. Kaya nagtanong siya kung nasaan ang Nanay Lynette niya. Sabi naman ni Carlos, kausap niya ang Tatay Robert mo. Biglang napaisip si Annalyn himala at pinayagan niyang mag-usap ang dalawa. Hindi kaya may motibo si Carlos? Nang bigla naman lumapit itong si Harry sa kanila at kinausap ang Daddy Carlos niya kung pwede niyang isayaw si Annalyn at pinagbigyan naman siya ni Carlos. Habang magkasayaw naman si Annalyn at Harry ay naitanong ni Annalyn kay Harry kung anong klase bang ama si Carlos. Natawa naman si Harry kay Annalyn na gusto mo talagang malaman. Kaya sabi ni Harry, siya yung taong ayaw sa magulo at napaka-metikulosong tao niya sa lahat ng bagay. At nabigla naman si Annalyn at kinabahan siya at napabulong sa kanyang sarili na sana ay magkasundo sila balang araw. Samantala, lumapit naman si Carlos sa table nila Michael at nagtaka naman itong Michael bakit hindi kasama si Lynette. Ang sabi ni Carlos, nag-uusap sila ni Robert at nagulat si Michael dahil bakit pumayag siya na kausapin ni Robert na hindi siya kasama. Sabi naman ni Carlos, pinagbigyan ko na siya ngayon dahil sa mga susunod na araw ay hindi na siya malalapitan si Lynette at ito na ang una't huli nilang pag-uusap. Hindi naman pumayag itong Michael at dahil sip-sip at nagpapalakas nga kay Doc Carlos, umalis at pinuntahan niya si Lynette at Robert. Naabutan niya ang dalawang nag-uusap at tumepal na nga itong si Michael at sinabihan niya si Lynette na hinahanap na siya ni Carlos. Kaya nagpaalam na din itong si Lynette kay Robert at pagkaalis ni Lynette biglang sinabihan ni Michael si Robert na dapat mong bang gawin ito sa kanila. Alam mo naman balhong kasal sila. Sana naman konting respeto. Na ginagulat din ni Robert sa inastra ni Michael. Abangan natin ang mga susunod na mga kabanata dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.